So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit for another content, and for today's video, ayan, share natin yung pros and cons netong si Itel A100C. Ito na ba maganda i-consider na budget smartphone ngayon 2026? Tara, pag-usapan natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, another review na naman tayo dito sa Itel A100C. And ngayon pag-uusapan natin yung pros and cons netong smartphone na to. And again mga idol, sa smartphone or any devices, wala pong perfect na smartphone. Lahat po yan ay may mga advantages and may mga disadvantages. So dito sa ating video, tatalakayin natin lahat yan. Titingnan natin kung mas marami ba siyang disadvantages compare sa mga advantages niya, or mas marami ba siyang advantages compare sa disadvantages. So again, dito sa video na to, lahat yan ay tatalakayin natin. Pero ang maganda dito, napakamura lang nito. So, possible price pwede nyo makuha ng below 3,000 pesos tong si Itel A100C. Meron siyang 3 variants, pero hindi ko na sinasuggest yung pinakaunang variant, which is 2GB64, na sobrang baba yan mga idol. Kaya sinasuggest ko, go for the second variant na 3GB64 at 3GB128 yung top of the line. Usually, ang price range nito is around 3 to 4,000 pesos, kaya napakamura lang siya, and marami mga consumers ang napupusuan nitong Itel A100C. Syempre, unang-unang na-attract sila doon sa presyo na mo-offer nitong smartphone na to. Pero syempre, dito sa video, maraming tutulungan ko kayo mag-decide kung maganda nga ba talaga itong smartphone na to. Kasi syempre, maraming consumers sa atin ngayon ang naghahanap ng very affordable na smartphone, hindi lang kasi panglaro. Panggamit sila sa trabaho, pang negosyo, pang unang cellphone sa anak nila or bibigay nila sa mga lola at lola nila. Dito kasi sa atin sa Pinas, medyo practical tayo when buying a smartphone. Makita lang natin mura, yung iba mapupusuan na. Pero syempre, may mga side din yan na sulit ba talaga ang inyong hard-earned money. Lalo-lalo na mo ngayon sa estado natin ngayon na medyo mahirap talaga kumita ng pera. Syempre, kailangan talaga magiging sulit muna yung ating hard-earned money sa isang device na bibilin natin. Kaya kung gusto nyo tumakuha ng napakamura, tap mo yung video, may lalabas yung view products, mura at bagsak presyo lang itong Itel A100C, at a possible price pwede nyo tumakuha ng below 3,000 pesos dahil meron pa pong naghihintay sa inyo special YouTube voucher upon checkout dito sa smartphone na to. So again, bukod sa sale prices sa online, meron pa kayo additional discount dahil galing kayo dito sa ating video. Kaya wag na wag niyong kalimutang i-click yung product link natin dyan sa video. So, unang di-discuss natin mga idol is yung disadvantages nitong si Itel A100C. Unang-una lapagan na natin yung pinakamurang variant niya. So, yung pinakamurang variant nito is 2GB64. So, sabihin na natin makuha natin ng below 3,000. Sabihin na natin 2 plus. I think hindi talaga worth it kumuha ngayon ng smartphone na 2GB lang ang RAM. Lalo-lalo na sa marami tayong ginagawa sa smartphone today. So, siguro kung 1 plus, medyo okay pa. Pero kung 2 plus, 2GB of RAM, I think it's not enough. 3GB of RAM na talaga ang pinakasagarang pwede natin makuha, lalo na sa ganitong presyo na 3,000 pesos lang. So, sana hindi na nilang in-offer yung ganyan, and sana nilagyan na lang nila ng 4GB of RAM na top of the line instead sa pinakamura na 2GB of RAM na very useless. So, yun lang isang disadvantage yan. Meron silang in-offer na 2GB of RAM kasi iba baka may mga iba tayong consumers na hindi ganun ka-familiar sa specifications, binili pa rin kasi basta mura binili, 'di ba? Kaya again, hindi ko na po sinasuggest kunin yung top neto, yung pinakamura na 2GB of RAM. Go for the 3GB of RAM instead. Mas better po talaga, trust me. Next mga idol is of course the processor. So sa processor, again, hindi po ito pang gaming dahil ang processor nito medyo nakaka-disappoint, which is Unisoc T7100. So yung processor na yan, kung babasahin natin ang GPU niyan, medyo nakaka-disappoint dahil kasi ang GPU nito is the PowerVR G8322. So, sobrang outdated po na GPU yan. I think 10 taon na yung GPU na yan or magsasampung taon na yan, kaya napakabagal po ng GPU na yan na nilagay nila dito sa 2026 smartphone. Again, hindi kayo makakapaglaro dito, kaya I will not suggest etong smartphone na to, lalo pag maglalaro kayo. Pero Candy Crush, ayan, mga ML kaya naman, mga MOBA games, pero syempre manage your expectation if frame drop pa rin. MOBA games, ano pa ba?
yung mga basic lang, Temple Run, Angry Birds, mga ganyan, mga solitaire, pwede naman dito. Kasi yung processor na yan can do that thing. Kasi yun nga, based on my experience while using this smartphone, even sa mga basic tasks or casual things lang, nakaka-experience tayo ng mga slow response dito sa smartphone na to. Kaya which is very, very disappointing yung processor neto. Kaya again, I will suggest this smartphone for consumers na secondary smartphone lang ang hinahanap. Sa mga consumers na gagamitin lang to sa trabaho as a navigating tool, business phone, email phone, na pwede siya. And sa mga senior citizen natin, like calls and text lang, nanonood ng Tulfo, mga ganyan, Netflix and chill, pwede naman itong si Itel A100C. Pero again, I will not suggest it for your primary smartphone, lalo-lalo na kung heavy user po kayo. Third is of course the charging rate. Kahit na napakamura nitong smartphone na to, I think hindi talaga perfect ang 10-watt charging rate. So, it's a slow charging rate, lalo-lalo na ngayong taon. It's 2026, dapat talaga at least 18 watts na pinaka-minimum kahit sa sobrang mura ng smartphone. So, 10 watts siya, slow charging siya, expect nyo na yan kung tineroon natin ng 5K mAh battery capacity, siguro mga tansyahan natin mga 2 hours, 30 minutes bago ma-full charge itong si Itel A100C. And again, for the fast charging sa Type-C is very useless na yan. So, I think ang use na lang ng Type-C ngayon para dito sa Itel A100C para mas sumunod doon sa minsan sa mga ibang laws ng country na kailangan naka Type-C na, and for reversible na lang. Yun lang talaga ang use ng itong Type-C na ito. Kasi syempre, ang Type-C is nakadesign talaga yan for fast charging and fast data transfer na hindi natin makukuha dito sa Itel A100C. So yun lang naman mga ka-J-Vlog so far, yung mga napansin kong disadvantages dito sa Itel A100C. Next, ito tayo sa mga advantages niya. Meron din naman tayo napansin na kahit papaano na advantages na itong smartphone na ito kahit na sobrang mura nito. Unang-una is of course the display quality. So the display, ang unang nagustuhan ko dito yung screen size, napakalaki, 6.6 inches. Pero kung babasahin natin yung ibang specifications niya, it's 90Hz screen refresh rate, 720p resolution, 400 nits of brightness. Very basic sa ganitong presyohan, hindi na tayo magre-reklamo dyan. Pero nagustuhan ko dito yung screen size, all good siya. Notch display, acceptable pa naman. Next mga idol is of course the battery. The battery is okay. Yan na rin ang the best minimum na pwede natin makuha. 5,000 mAh battery capacity ang mo-offer nitong si Itel A100C. So expect nyo the battery performance is all goods naman dito sa smartphone na to. For navigating, pwede. Business, pwede rin naman. So, kung gaming talaga, hindi talaga siya masasuggest even sa battery power niya. So, okay naman yung battery niya, which is isa sa mapagmamalaki rin naman ng Itel A100C for a price of 3,000 pesos. Next is yung design. Itong design napakalupit. Hindi nyo akalain sa ganitong itsurahan is mukha siyang dito? Mamahalin. Hindi nyo akalain na 3,000 lang itong smartphone na to. Dahil, again, marami ako nakikita sa comment section na sinasabi nila, the design is very identical sa OnePlus smartphone. Napakaganda. Biruin mo hindi kinalimutan ni Itel ang design and ergonomics itong smartphone na to. Very clean ang pagka-design nila dito sa Itel A100C. Napakaganda mga idol. Tingnan nyo naman, even the camera module. Akalain nyo, napakaganda ng performance ng camera, pero hindi, di ba? Siyempre, low specs naman ng camera neto. Pero the design, aesthetic, ergonomics, and all, perfect 10 para sa akin for a price of 3,000 pesos. Yung camera neto is very basic lang, 8 megapixel main camera and 5 megapixel front-facing camera. Hindi na tayo magre-reklamo or magko-comment sa mga camera performance neto kasi sobrang mura lang naman neto. Based on my experience while using this smartphone, for the camera quality is very basic lang naman mga idol. Next is of course affordability. Yan yung isa sa pinaka-advantage na itong smartphone na to. Kaya maraming napupusuan din bilhin itong Itel A100C dahil sa affordability. Biruin mo sa presyo na 3,000 or a possible price na 2,000 plus, pwede na kayo makabili ng isang smartphone na magagamit nyo sa trabaho nyo at sa marami pang iba. Yan ang isang magbo-boost sa sales ng Itel A100C, yung affordability niya. At yan yung isang sa pinakamalaking advantage din nitong smartphone na to. So mga ka-J-Vlog, so far ang ating pros and cons dito sa Itel A100C. As you can see, when it comes to advantages and disadvantage, medyo hindi sila nagkakalayo ng score. So 3 yung nakita kong disadvantage, 4 yung nakita kong advantage niya. So again, for a price of 3,000 pesos, always manage your expectation kung ano makukuha nyo. Kasi sa 3,000 pesos, hindi po malaking budget yan, lalo na sa smartphone ngayon. Kung gusto nyo talaga ng in-demand na specification sa need nyo,
you need to add some budget. Pero kung talagang nasa budget segment lang kayo, syempre always manage your expectation kung magkano kukunin, kung magkano nyo lang kinukuha yung smartphone. Kasi meron at meron pa rin sila i-cost cut dyan para makuha nyo lang ng napakamura itong smartphone na to. So again, I will not recommend this sa mga gamers natin dahil sobrang bagal lang ng processor niya. Pwede ko ito ma-recommend as a secondary smartphone, business phone, email phone, navigating phone, at marami pang iba. So kung interested kayo makuha itong si Itel A100C sa sobrang murang halaga lang, tap mo yung video view products, mura at bagsak presyo nyo lang makukuha itong Itel A100C at i-add to cart nyo na to hanggang nakasale po siya ngayon sa online. And no worries, yung link po natin dyan ay official store po ni Itel sa online platform.